Lumipas ang isang buwan. Sa hardin ng palasyo ng imperial na kabisera, dalawang matandang lalaki ang tahimik na naglalaro ng chess sa ilalim ng isang eleganteng pavilion. Ang isa ay nakasuot ng gintong balabal. Ang kanyang buhok sa gilid ng ulo ay puti na at bahagyang malabo na ang mga mata. Siya ang emperador ng Tianyu Empire. Ang isa naman ay may mahabang puting balbas at buhok. Mula sa kanyang katawan ay umaapaw ang isang maringal at makapangyarihang presensya. Sa tuwing mapapatingin sa kanya ang mga gwardya, kapansin-pansin ang kanilang paggalang. Kasabay ng masayang huni ng mga ibon sa hardin, ang marahang pagtunog ng mga pyesa ng chess sa bawat galaw ay lumikha ng isang payapang himig. Ngunit biglang nabasag ang katahimikang iyon. Ama, may malaking nangyari. Isang dambuhalang bilog na katawan na tila bola ng laman ng gamulong papunta sa tabi ng emperador. Sa bigat nitong halos 200 kilo, umugang maging ang lupa sa bawat hakbang nito, dahilan upang magulo ang kasalukuyang laban sa chess. Napahilot sa noo ang emperador at ngumiti ng mapait sa kanyang kasamang matanda, na ngumiti lamang bilang pag-unawa. Hunger, hindi ba't paulit-ulit kong sinabi sa iyo na harapin ang lahat ng bagay ng may kalmado? At hindi mo ba nakikitang nakikipaglaro ako ng chess kay Ginoong Sima? Oo po, ama, nagkamali po ako. Mabilis na yumuko si Yuan Kong sa emperador at kay Ginoong Sima bago pinunasan ang pawis sa kanyang noo. Magsalita ka, ano ang nangyari? Casual na kumuha ang emperador ng isa pang pyesa ng chess habang nagtatanong. Pinilit ni Yuan Kong na pigilan ang kanyang pananabik bago nagsalita sa seryosong tinig. Iniulat ko po, ama. Isang buwan na ang nakalipas, napatay ang 7th Elder ng Yuming Valley. Tumunog ang pyesa ng chess na hawak ng emperador nang tumama ito sa board. Napatingin siya kay Ginoong Sima, na ngayon ay nakakunot noo na rin. Sino ang gumawa nito? Malamig ang tinig ng emperador nang muli niyang tingnan ang anak. Nang masigurong walang ibang nakaririnig, marahang sumagot si Yuan Kong. Isa po sa mga tao ng angkang kasalukuyan nating sinusuportahan. Ang tagapangasiwa ng Luo clan, si Zhuo Fan. Noong isang buwan sa Blue Expanse City, tila nawalan siya ng pagpipigil at pinatay ang 7th Elder ng Yuming Valley sa harap ng napakaraming saksi. At lumabas din na siya rin pala ang pumatay sa 2 pang Elder ng Yuming Valley sa Wingate City noon, habang ginagamit ang Veiled Dragon Pavilion bilang panakip sa kanyang ginawa. Ano, napasinghap si Ginoong Sima, isang binata ang pumatay sa 3 Elder ng Yuming Valley, kabilang ang kanilang pinakamahalagang 7th Elder. Napakalaki ng kanyang lakas ng loob. Pagkatapos ay lumingon siya sa emperador. Kamahalan, paano natin ito haharapin? Bahagyang ngumiti ang emperador habang muling inilapag ang isang pyesa. Kung usapin lamang ito ng 7 houses, tiyak na magiging sakit ng ulo ito. Ngunit sa kasalukuyang sitwasyon, walang mukhang may haharap si Yuan Shan upang magreklamo sa akin. Siguruhin lamang ninyong hindi mawawasak ang Luo clan. Unti-unting lumawak ang kanyang ngiti. Ang perlas na matagal kong itinago ay magsisimula ng magningning. Ha, bang! Masayang ibinagsak ng emperador ang kanyang pyesa sa chessboard. Matagal na nakatitig si Yuan Kong sa kanyang ama bago yumuko at tahimik na umalis. Sa tahanan ng punong ministro sa imperial na kabisera, nakaupo si Zhuge Changfeng sa isang kamba-tumbang upuan habang nakapikit ng kalahati ang mga mata. Dahan-dahan siyang umuugoy nang may isang itim na anino na lumapit at bamulong sa kanyang tainga. Ano? Bigla niyang iminulat ang kanyang mga mata. Pagkatapos ng ilang sandali, napabuntong hininga siya. Nasira na ang balanse sa pagitan ng 7 houses. Kailangan kong maghanda para sa mga susunod na pangyayari. Pagkasabi nito, muli siyang sumandal at ipinagpatuloy ang banayad na pag-ugoy ng kanyang upuan. Sa tirahan ng High Priest sa imperial na kabisera, isang matandang may puting buhok ang kasalukuyang nagbabasa ng ulat na dinala ng kanyang tauhan. Habang binabasa niya ito, unti-unting lumalim ang kulubot sa kanyang noo. Pagkatapos ay pinaalis niya ang kanyang tauhan. Sa mababagal at nanginginig na hakbang na nagpapakita ng kanyang katandaan, nagtungo siya sa observatoryo. Tumangala siya sa malawak na kalangitan na puno ng mga bituin. Ang bituin ng digmaan ay papalapit na, at ang kaguluhan ay nasa ating pintuan na. Isang maliit na apoy lamang ang kailangan upang sumabog ang pulburang ito. Malapit nang magpalat ng pinuno ang kaharian.
Sana lamang ay malimpasan ng mga tao ang unos na darating. Sa punong himpilan ng Veiled Dragon Pavilion, nagpupulong si Pavilion Lord Long Yaifei kasama ang mga elder. Kasama rin sa pagpupulong sina Long Jia at Long Koi. Dahil sa kanilang kahangahangang pagganap at kontribusyon, opisyal silang pinayagan ni Long Yaifei na dumalo sa konseho ng mga elder 7 araw na ang nakalipas. Dulot nito, labis ang kanilang kasiyahan. Kamakailan ay napakaganda ng ipinakitang pag-uugali ni na Xiao Jia at Xiao Koi. Iminumungkahi kong ipadala sila sa Grand Elder upang mag-aral ng ating pinakamataas na profound rank martial art. May pagmamalaking ngiti si Long Yaifei habang nakatingin sa dalawa. Ngunit nagsalita ang Third Elder. Maganda nga ang kanilang pag-unlad. Ngunit kung ihahambing sa mga henyo ng ibang bahay, pangkaraniwan pa rin sila. Ano po? Agad na tumutol si Long Koi. Third Elder, huwag ninyo naman kaming maliitin. Kaunti na lamang at maaabot na namin ang Bone Temperance stage. Ngunit tumanggaw si Long Jia. Tama po ang Third Elder. Narinig ko na naging Bone Tempering expert si Xie Tianyang ng Sword Marquis Abode 3 taon na ang nakalipas. Malayo pa kami sa kanya. Hahaha, napakumbaba mo talaga, Xiao Jia. Tumanggaw si Long Jio ng may kasiyahan. Sa kanyang balikat ay nakadapo ang Soul Devouring Crow na nakuha niya mula kay Zuo Fan. Sa tuwing tinitingnan niya ang ibon, lumalambot ang kanyang ekspresyon. Kung kalahati lamang kayo ng galing ng kapatid kong si Zuo, malamang matagal na kayong nagsasanay ng pinakamataas nating martial art. Napasimangot si Long Koi. Uncle Gio, bakit ninyo na naman siya binabanggit? Mayabang siya, padalos-dalos, at ayaw pang sumali sa Veiled Dragon Pavilion. Kahit may talento siya, hindi ibig sabihin ay tiyak na ang kanyang tagumpay. Balang araw, malalampasan namin siya. Biglang may isang tao na sumugod sa bulwagan. Pavilion Lord, may agarang ulat po. Tinanggap ng Third Elder ang ulat at agad itong binasa. Ngunit sa sumunod na sandali, nanigas ang kanyang kamay. Nahulog pa sa sahig ang papel. Anong nangyari, Third Elder? Nag-aalalang pinulot ni Long Jio ang ulat. Hindi pa niya kailanman nakita ang Third Elder na ganoon kakagulantang. Ngunit nang mabasa niya ang nilalaman nito, namula ang kanyang nag-iisang mata. Kapatid, muli mo na naman akong pinagkakautangan. Nakakaintriga naman ito. Kinuha ni Long Yaifei ang ulat. Ngunit nang mabasa niya ito, bigla ring nanginig ang kanyang mga kilay. Ang 7th Elder ng Yuming Valley ay pinatay ni Zuo Fan sa Blue Expan City. Ano? Napatayo ang lahat sa pagkabigla. Sino ba naman ang hindi nakakakilala sa 7th Elder? Isa siya sa pinakakinatatakutang tao sa buong Tianyu Empire. Lalo na para kay Long Jio, na minsang nawalan ng mata dahil sa mga pukana nito. Ngunit ngayon, ang taong iyon ay napatay ni Zuo Fan. Kahit sina Long Jia at Long Koi ay tuluyang natulala. Alam nila ang kasikatan at kalupitan ng 7th Elder. Isa siyang nilalang na kinatatakutan maging ng mga Elder ng Veiled Dragon Pavilion. Sa sandaling iyon, tunay nilang naramdaman kung gaano kalayo ang agwat nila kay Zuo Fan. Hahaha, magaling, malakas na tumawa si Long Yaifei. Tama pala ang naging desisyon ko. Ang batang iyon ay isang tunay na dragon sa gitna ng mga tao. Dagdagan ang suporta natin sa Luo Clan. Magpadala rin ng mga tao upang bantayan ang kanilang angkan. Sigurado akong wala namang thought utol dito. Nagkatinginan ang lahat ng elder. At sa pagkakataong ito, nagkaisa silang lahat. Maging ang mga elder na dating tumutol sa pakikipag-alyansa kay Zuo Fan ay wala nang nasabi. Pagkatapos ng lahat, wala ni isa sa kanila ang kayang gawin ang nagawa ni Zuo Fan. Ang ipadala sa kamatayan ng kinatatakutang 7th Elder ng Yuming Valley. At hindi lamang ang Veiled Dragon Pavilion ang nakarinig ng balitang ito. Unti-unting kumalat ang balita sa buong kontinente. Kasabay ng pagkabigla, paghanga, at pagdiriwang ng iba't ibang angkan, isang pangalan ang malalim na naitanim sa kanilang mga isipan. Zuo Fan. Thank you mga boss. Dito na natapos ang chapter na ta. Stay tuned lang, ini-edit ko pa ang susunod na chapter. Like and subscribe para updated kayo sa mga upload natin.